Uy, mga kaibigan, si Carlo to. Hiniling namin sa inyo na bumoto para sa pinakakatakot na horror movie sa lahat ng panahon. At grabe, ang dami niyong pinili. Mula sa mga sinapian ng demonyo at mga isinumpa na TV, hanggang sa mga hotel na may multo at mga nakakatakot na payaso. Talagang hinalungkat niyo ang pinakamadilim na sulok ng horror cinema para mabuo ang listahang ito. Kaya, humanda na para patayin ang mga ilaw, i-lock ang mga pinto, at baka kumuha ng unan para magtago dahil sisisid na tayo sa top 10 na pinakakatakot na horror movies. Ayon sa inyo. Grabe itong pelikulang ito. Tumatatak talaga sa kaluluwa, di ba? Noong 1973, walang CGI, purong practical na mga epekto lang, at ang nakakapangilabot na kwento ng isang batang babae na sinapian ng isang tunay na masama. Ang The Exorcist ay isang phenomenon, sinira ang mga record sa takilya at nagpasiklab ng cultural obsession sa mga sinasapian ng demonyo. May mga nahimatay sa mga sinehan, nakaranas ng nervous breakdown, at may mga nagsasabi pa na nakakita mismo ng mga demonyo. Ang kapangyarihan ng pananampalataya, ang kahinaan ng kawalang muwang, lahat ay nagbabanggaan sa nakakatakot na obra maestra na ito. Ang The Exorcist ay hindi lamang isang horror movie. Ito ay isang karanasan na mananatili sa iyo kahit tapos na ang palabas. Dito ipinakilala ni Ari Aster ang kanyang sarili sa mundo. Ang Hereditary ay isang mabagal na pagkasindak, isang gumagapang na takot na tumatago sa iyong mga buto at nananatili doon. Nagbigay si Toni Collette ng isang kahangahangang pagganap bilang si Annie, isang ina na nakikipaglaban sa kalungkutan, sakit sa pag-iisip, at isang kasaysayan ng pamilya na unti-unting nabubunyag. Ang paraan ng paggamit ni Aster ng sound design, ang nakakagambalang imahe, ang pakiramdam na may mali talaga, nakakatakot. Ito ay mahusay. Ito ay isang pelikula na pumipilit sa iyo na harapin ang kadiliman na maaring mamuo sa loob ng mga pamilya, ang mga sikretong ibinaon natin, at ang nakakatakot na mga bunga ng ating lahi. The Conjuring. Ang pamilyang Perron, pinahihirapan ng isang masamang espiritu sa kanilang farmhouse sa Rhode Island. Hango sa totoong buhay ng mga kaso ni Ed at Lorraine Warren, mga paranormal investigator, ang pelikula ay tumatalakay sa ating takot sa mga hindi nakikita. Ang mga nakakatakot na eksena ay walang humpay, dahan-dahang bumubuo ng tensyon at nagtatapos sa nakakakilabot na mga resulta. Ipinapaalala sa atin ng The Conjuring na minsan, ang pinakakatakot na mga halimaw ay ang mga hindi natin nakikita. Ang obra maestra ni Stanley Kubrick ay isang pag-aaral sa pag-iisa, kabaliwan, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng subconscious. Ang pagbagsak ni Jack Nicholson sa kabaliwan bilang si Jack Torrance ay alamat. Ang kanyang nakakakilabot na pagganap ay mananatili magpakailanman sa kasaysayan ng horror. Ang Overlook Hotel, isang karakter mismo, ay nagiging isang labyrinth ng takot. Ang mahahabang koridor at mga walang laman na espasyo ay sumasalamin sa nabubuwag na pag-isip ng mga karakter. Ang The Shining ay isang nakakapangilabot na paggalugad sa kadiliman na maaring naninirahan sa ating lahat, naghihintay ng tamang oras para kumawala. Kinunan gamit ang maliit na budget at may estilo na parang dokumentaryo. Ang The Texas Chainsaw Massacre ay isang walang humpay na pag-atake sa mga pandama. Si Leatherface, ang iconic na kontrabida ng pelikula, ay isang malaking figura ng purong takot. Ang kanyang nakakasuklam na maskara at chainsaw ay simbolo ng brutalidad. Ang paglalarawan ng pelikula sa pagkabulok ng kanayunan at ang mga kakilakilabot na maaring nagkukubli sa ilalim ng tila idilikong mga komunidad ay tumalakay sa isang malalim na balon ng cultural anxiety. Ang The Texas Chainsaw Massacre ay isang pelikula na nakakaintindi sa kapangyarihan ng hindi natin nakikita, ng mga kakilakilabot na maaring likhain ng ating mga imahinasyon sa dilim. Isang isinumpa na videotape, isang mapagiganti na espiritu, at 7 araw para mabuhay.
Ang The Ring, isang remake ng Japanese horror classic na Ringu, ay tinakot ang mga manonood sa buong mundo gamit ang nakakakilabot na premise at nakapangingilabot na imahe. Ang imahe ni Samara, ang mapaghiganti na espiritu na gumagapang palabas sa screen ng telebisyon, ay naging isa sa mga pinaka-iconic at nakakatakot na imahe sa kasaysayan ng horror. Ang The Ring ay isang pelikula na nananatili sa iyo kahit matagal mo nang napanood. Ang nakapangingilabot na kapaligiran at nakakagambalang imahe ay nananatili sa iyong isipan. Ang Halloween ni John Carpenter ay isang masterclass sa suspense at minimalist storytelling. Si Jamie Lee Curtis, bilang si Laurie Strode, ay naging isang feminist icon na sumisimbolo sa lakas sa gitna ng takot. Ang premise ng pelikula tungkol sa isang nakamaskarang mamamatay tao na nagmamanman sa mga teenager sa gabi ng Halloween ay tumatalakay sa ating mga takot. Ang mga POV shots ni Carpenter ay naglalagay sa atin sa pananaw ng mamamatay tao na nagpapataas ng tensyon. Ang Halloween ay impluwensyal at nakakatakot. Nagbunga ito ng hindi mabilang na mga sequel at imitasyon, ngunit wala ni isa ang nakakuha ng orihinal na lakas. Ang Sinister ay isang pelikulang tumatago sa ilalim ng iyong balat at nananatili doon. Isang true crime writer ang nakatuklas ng mga home movies na nagpapakita ng mga brutal na papatay. Pinalalakas ni Director Scott Derrickson ang tensyon gamit ang nakagambalang imahe at nakapangingilabot na musika. Pinaglalaruan ng Sinister ang ating takot sa hindi alam at ang kadiliman sa ating mga tahanan. Sina James Wan at Lee Whannell, ang mga nasa likod ng Saw, ay muling nagsama para sa nakakatakot na kwentong ito ng isang pamilya na pinagmumultuhan ng isang bagay na mas masama kaysa sa karaniwang multo. Kinukuha ng Insidious ang klasikong haunted house formula at binibigyan ito ng bagong dosis ng supernatural terror. Ang The Further, ang madilim at nakakatakot na mundo kung saan naninirahan ang mga nilalang ng pelikula, ay isang obra maestra sa production design, isang bangungot na mundo na mumultuhin ang iyong mga panaginip. Ang Insidious ay isang pelikula na mag-iiwan sa iyong natutulog na nakabukas ang ilaw kahit matagal mo nang napanood. Ang epic novel ni Stephen King tungkol sa isang grupo ng mga batang outcast na nakikipaglaban sa isang sinaunang kasamaan na nagkakatawang tao bilang kanilang pinakamalalim na takot ay binuhay sa blockbuster adaptation na ito. Ang pagganap ni Bill Skarsgård bilang si Pennywise the Dancing Clown ay mapaglaro at nakakatakot na kinukuha ang parang bata na saya at malahalimaw na kagutuman ng karakter. Ang IT ay isang pelikula na nakakaintindi sa kapangyarihan ng nostalgia ng mga bagay na tinakot sa atin noong bata pa tayo at ang mga paraan kung paano tayo masusundan ng mga takot na iyon hanggang sa pagtanda. Ang IT ay isang paalala na minsan, ang mga bagay na pinakakinatatakutan natin ay ang mga bagay na tinatakbuhan natin sa buong buhay natin. Sa mas maraming nakakatakot na content.